Walang overtime sa kanya dahil sobrang bilis kung magmarka at pumirma. Kaya ang boss labis ang tuwa at ayun, dinagdagan pa ang sweldo niya. Sa ganitong trabaho, kailangan ding mabilisan dahil dinadaanan ito ng sasakyan. Kapag inabot ka kasi ng siyam-siyam, abay panigurado, magkaka-traffic dyan. Welcome ulit mga kaibigan at ihahatid ko na naman ang mga videong inyong kagigiliwan. Pero bago natin umpisahan ay maaari lamang napindutin ang like at subscribe button. Isama mo na din ang bell icon nang sa gayon lagi ka nang nakasunod sa bawat ilalabas ko pang mga content at syempre pwede mo ding i-share ang video na ito para sa iba. Akala ko pinipitik lang ang tarheta, pero kung iyong titignan, paraan pala niya yun sa pagpipinta. At ilang saglit pa, ayun, napakaganda ng resulta. Ibang klase din ang galawan niya. Tila baga walang bukong-bukong sa paa. Smooth na smooth, ika nga. Tingin ko maging sinaya na. Hindi kaya ang galawan niya. Pero may humamon na isang linggo nang hindi lumalamon. Ang kanyang style sa pagsasayaw ay talaga namang parang kinukuryente sa paa o kaya na may nakatapak ng baga. Sa creative photography naman, ang kanilang alam para ang mga photos nila pwedeng ipagyabang sa Facebook man yan o Instagram. Narito ang kanilang mga ginawang shots na nakakuha ng maraming thumbs up. Ito ang mga paraan upang makalikha ng perpektong bilog at hindi hugis itlog. Pagmasdan mga kaibigan kung paano sila magtapon sa basurahan. O diba, ang daming kaartihan. Mukhang masarap ang lulutuin ni recipe ni Ganda. Ayan, sa live stream, ibinablog pa. At gusto pa ipatikim sa camera. Sa hula hoop naman si Ganda na humaling, kaya maski ilan pa yan sa katawan, kaya niyang paikutin. Sige Ineng, pagbutihin mo lang ang pagkending. Kilala mo ba ang simbol na to? Tama ka kaibigan, kapag ang sagot mo ay Tesla. At syempre, sino ba ang nagmamay-ari nito kundi ang tanyag na si Elon Musk at wala nang iba. Kung hindi mo pa mamukhaan, eto siya. Nung nakulong siya, ang naging kaso pagbebenta ng bato at nung nakalabas, eto na siya, naglalaro na ng bato at kilala na siya ngayon dahil sa kanyang talento. Talagang sa bato, umiikot ang kanyang mundo. Ang boring nilang gate ay kanyang pinintahan. Sa unay akala mo naglalaro lang at masama ang kalalabasan. Pero nang matapos, sobra palang nakakamangha. Hindi mo tuloy maiwasang mapalinga. Sa sobrang husay niya sa ping-pong, wala nang gustong lumaban. Kaya ang ginagawa, naglilibang na lamang sa pamamagitan ng pagpapakita ng tricks na kanyang nakasanayan. Sa art naman ipinamalas ng lalaki kung gaano siya kagaling. Akalain mong tunay talaga ang dating. At kapag ito iyong nakita sa kagubatan, malamang kakaripas ka ng takbo dahil aakalain mong tunay talaga.
Alam nating lahat, pagdating sa billiard, si Efren Bata Reyes talaga ang sikat. Pero sa isang to, mukhang hindi naman paawat dahil marami din siyang nakatagong trick shot. At ang sabi, marami daw siyang napanalunan na patimpalak. Narito at kanya pang ipinakita ang kanyang mga kakaibang stunts. Iba din ang talento ng mamang to pagdating sa pag-uukit ng mga gulay para ipan-design sa kanyang niluluto. Mukhang nakasanayan na niya ang trabaho kaya halos ang pag-refill ng ketchup ay nagiging perpekto. Mukhang ganito na din ang nakasanayan ng mama sa paggawa ng pancakes para makarami ng benta. Tiyak hahanga ka sa kanya dahil sa kakaiba niyang pagbuburda. Sa isang canvas kasi nagagawa niyang makalikha ng 2 obra at take note, baligtaran pa. Ano ang pinagkaiba ng isang good cook at professional chef? Eto, nagagawa niyang pagandahin ang niluluto maging itlog lang yan. Sa sobrang buryong dahil mag-isa siyang naiwan, ito na lang ang kanyang pinagkakaabalahan. Ganito naman ang ipinamalas niya gamit lamang ang string at ballpen. Ilang kwarto pa ang lalatagan ni Kuya, kaya para makarami, ginamitan na niya ng pinagbabawal na teknik. Isang toy train ay ginawang instrumento upang makalikha ng pambihirang tono sa pamamagitan ng pagdaan nito sa mga nakahilerang baso. Heto mga kaibigan, at panoorin nyo. Siyempre, sa tunog pa lang, alam mo na kung galing iyon sa aso. At ito naman sa kabayo. At ganito naman mula sa ibon. Pero lahat ng tunog na yun, kayang-kaya ng babaeng ito. Kapag ikay na-quarantine sa bahay, ganito ang mabisang pantanggal ng lumbay. Sa sobrang bagot din kung kaya napagtiyagaan niyang gumawa ng ganitong klaseng pangaliw. Mahirap na daw kung siya'y mabaliw. Challenging ba kamo ang pagja-juggling? Para sa kanya, hindi. Dahil kita naman at maning-mani. At ayan mga kaibigan ang aking mga nalimbag ng mga pampagood vibes, naway na aliw at nagustuhan nyo. Maraming salamat sa pagsubaybay at hanggang sa susunod muli ng kabanata. Magkita tayong muli. Unahin na natin itong si Ganda. Total, heto lang naman ang kanyang kakayahan. Kita nyo naman kung gaano siya kalupit, hindi ba? Halos walang sablay sa mga dinadaanang baso sa bawat pagitan. Laking pagtataka niya kung bakit hindi masipa-sipa upang umarangkada. Meron palang meron sa ibaba na sadyang pinagtitripan siya. Pakiramdam tuloy niya, siya'y pinagkakatuwaan ng ibang nilalang. Sa unay akala mo talaga nawawala siya na parang bula. Subalit kapag naibaling ang kamera, ayun, parang unggoy na nakalambitin pala. At heto pa ang isa niyang paandar na isinama pa ang kanyang jowa sa kalokohan. Di napigilan na Ganda mag-TikTok sa ambulansya maski pasyente naghihingalo na at ginawa pang tagakuha. Ang sweet naman ng may humahaplos na jowa at ayan, napangiti ng sobra. Ayun nga lang ang diferensya.
Nais gayahin ang tricks na napanood, kaya itong si Sir sobrang seryoso sa pag-iensayo gamit ang basong may tubig at tinakpan ng tissue. Subalit ang hindi niya natanto, ang inang mambubulilyaso. Aha, mukhang may nangyayaring mainit na bakbakan sa loob ng tahanan. Naku, huwag madumi ang isip, baka may nagdidisco lang. Kung minsan, sadyang lawakan ang pangunawa at pakiramdam dahil hindi lahat ng iyong hinagap ay may katotohanan. Dahil kung minsan, dinadala ka nito sa kapalpakan, katulad sa nangyari sa kanya. Watch nyo na lang. Kung ikay nagmamadali, huwag pumasok sa kung saan-saan. Baka ikay malinlang. Kagaya ng barberong ito na nalinlang sa kanyang gugupitan o umpisahan na sana nang mapansing may suot pang sombrero. Ngunit nang kanyang tanggalin, buhok pala niya iyon. Napangiti tuloy siya sa pagkaninlang. Alam nyo kung minsan, di maiiwasang tinatamaan tayo ng tinatawag na kalituhan. Yun bang akala natin, ang isang bagay, napakahirap kunin. Pero napagtanto mong ang dali lang pala kalaunan. Ngunit sadya din talagang ang hirap intindihin kapag may mga taong pinapaintindi sa'yo kung gaano kahirap ang napakadaling kunin. Katulad niya, inyong panoorin. Yung si Park Seo-joon sana gusto mong pakasalan, kaya lang iba ang ibinigay na kapisan. Ate, tanggapin na lang ang katotohanan na hindi lahat ng hinihiling pinagbibigyan. Yun bang oras na ng kasal mo pero biglang umasim ang mukha mo? Naku kuya, huwag mong ipakita ang mukha kay Pangga, baka magbago isip niya. Kuya, ang sabi mo, saglit mo lang tatapusin yan, pero mukha yatang abutin ka na ng susunod na anihan yan. Ganito daw ang tamang paraan ng pag-vulcanize, pero teka, mukha yatang lumaki ang butas. No. Promise, hindi ito isang magic tricks. Ang ginagawa ni Mang Pulas sa gilid ng kalsada ay nanghuhuli ng isda sa kanal. At take note, marami siyang nahuhuli. Yung iba inuulam at yung iba naman daw ay pampulutan. Para hindi ka manakawan, ganito ang dapat gawin dyan. Maglagay ng cobra sa lalagyanan at panigurado, safe na safe ang iyong kayamanan. Ang problema lang naman kapag ikaw na ang nangailangan. Kakayanin mo kaya ang kumuha dyan, maski isa lang? Well, nasa sayo na yan kung matibay ang iyong pakiramdam. Sino sa inyo ang matatakutin sa aso? Panoorin ito at baka makatulong sa inyo. O diba, ganun lang ang technique para makaiwas sa panganib. Yung bang magkunwari na isa kang bidang karakter. Kita nyo naman kung paano niya nasindak ang mga asong sandabakmak. Isa pang paraan para hindi ka nila mapagtripan o kaya lantakan, magkunwari na ikay si Bruce Lee o Jackie Chan para mga aso magsialisan gaya ng ginagawa niya. Kita nyo naman at hinarap ni Kuyang ang mga asong naglalakihan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin ang datingan. Pero kapag hindi umubra, kailangan magpakita ka ng mala super saiyan. Another tip kaibigan, kapag ayaw kang tigilan, kailangan ang loob tibayan. Ikaw naman ang sumugod at magtapang-tapangan para isipin ng aso, ikaw ay delikado, katulad ng ginagawa ng batang ito. Pero wala nang ibang pinakamabisang panlaban, kundi ang tumakbo, gaya ng ginawa ng mga ito na malapang Olympics ang takbuhan. Abay mahirap nga naman kapag ikay inabutan at baka magkapilas-pilas ang iyong kalamnan.
At yan mga kaibigan ang aking mga nalimbag na mga pampagood vibes. Naway na aliw at natuwa kayo sa ibinahagi ko. Maraming salamat sa pagsubaybay at hanggang sa susunod muli na kabanata.